hayaan daw umupo si VP Sara. Saan ba umupo? Paging Pangulo na ba? Pag naging positibo ang first family sa pulburon test. Ito na nga. Ito na yung mga panawagan na dumadami na dahil dito sa issue po sa nangyari po dyan sa ibang bansa, yan sa Tantoco, coke overdose. Ngayon, marami nang nananawagan na yung first family, hindi lang si Junior, sila, sa isang buong pamilya, ang magpa-test, magpa-pulburon test. Ngayon, kung mag-positive man, ay, turn over na. Diba? O ito, panoorin po natin ang paliwanag po ni Madam Malu, itong video. Magpa-hair follicle test kayo and once and for all, that will settle the matter. At kung talagang napatunayan na kayo'y mag-positive dyan, siguro as a Filipino, it is better that you either step down or take rehab and let the Vice President assume the presidency while you're taking the rehab. COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, and I quote, "A next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US gagawa para walang pressure." Tapos, which is ang nabanggit natin na mga pangalan dito, kasama yung pangalan ng unang ginang pagbabatayan natin itong dokumentong pinost ni Bobby Tiglao. No, tsaka Admar dun sa report, parang ang feeling ko hindi alam ng mga pulis na siya yung first lady. Kasi walang Designation. The first lady married to, wala. Sinabi ni walang attorney. It's just yung pangalan niya. Plain so lang. Very neutral yung pagkakalista. So kung hindi mo alam kung sino siya, walang importansya. Kaya madaling, kasi sa California pati napakadaling mag-request ka ng information. Yan ang balita ko, nababayaran, bibili ka ng kopya, pero readily accessible. Nakakalungkot kasi nabasa mo yung pangalan ng iyong first lady. Kung ikaw ay Maka-Marcos, hihingi ka ng explanation. Kung ikaw ay Maka-Duterte, ang sasabihin, di tama si Vice Presidente, di tama yung ibang nagsabi, di ba? Di tama na humingi ng hair follicle test. Ganun lang, alam mo, wala kasing iba pang panig na titingnan mo. Simula pa ng eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, talagang defined na. Ngayon, 3 kasi nandyan sina Senator Bam at Senator Kiko, di ba? Kung sa kanila, hindi alarming yan. Nakakalungkot kasi dapat magsalita ang mga senador at ang mga kongresista na enough is enough and let's just get things done properly. Kasi kung titingnan mo, paano ka magiging halimbawa ng leaders? Lalo na yung mga batang nanalo lamang first term, pagtingin mo ang pinag-uusapan, cocaine, paano ang Pilipino titingin sa'yo? Tuwi na lang tinitingnan ang official family, iniisip mo, tama kaya ang naging desisyon niya? Tama kaya na nakakatulog siya ng maayos? Tama kaya ang mga pinagsasasabi niya? So, napakahalaga nun kasi yung addiction na nakikita natin, hindi na yon private Kasi sinasabi ng iba, it's a private matter. No, it is not a private matter. It is a public matter. Because he decided to run as president at nanalo siya. At meron tayong batayan sa saligang batas kung paano ang Pangulo at kasama na doon ang first family ay dapat gumanap ng kanilang katungkulan. Yun lang ang nakakabagabag kasi March 8 yan, ilang buwan na, ngayong natapos na yung investigasyon, at balita ko may karugtong pa yan, ngayon tayo nagtataka ano nangyari dito. Diba?
Tapos Admar, papunta siya ng Amerika. Hindi ko maalis sa isip ko, ano kaya itong nangyari? Bakit na-release yung information na yan? Pero lumalabas, wala namang impluensya ang Washington DC dyan sa report na yan. So, very telling kasi July 20 siya aalis papuntang Amerika. Ang pagkasabi it's an official visit. So maraming kasama dyan sa official visit na ganyan at maraming protocols na gagawin. Ayaw naman nating mapahiya ang Pilipinas dyan sa ganyan. Opo, baka siguro kaya wala pa tayong tugon mula sa, lalo na sa palasyo, dahil hindi kasi Duterte yung involved. Pag Duterte kasi mabilis kumbaga, meron na agad na mga terms na gagamitin para doon ipupukol. Pero pag concerning dito sa administrasyon, medyo tatahimik. Tapos may bigla na namang ganap sa West Philippine Sea. Tama ka. Hindi matanggap ng mga anti-Duterte yan, hindi papayag yung mga yan. Pero bakit kasi ayaw magpates? Kahit isa man lang sa kanila. Kagaya na ito, issue na naman, yung pulburo na yan. Hindi lang kay Dunyor, nasangkot na naman yung cute nating First Lady. O ayon dito kay Lani Sevillena, dapat pates mga yan, nakakahiya sila. Kasi hindi lang po dito sa Pinas na pag-usapan yan, kahit sa ibang bansa. Yung mga tagapagtanggol ay hirap nang ipagtanggol sila. Dapat kayo mismong tagapagtanggol. Sasabihin nyo, para talo yung mga DDS, magpates ka na. Pates nyo na yung amo nyo para mapahiya yung mga nagsasabing bengeg, yung pinagtanggol nyo. Ganun lang kabilis yan, ganun lang kadali yan. Paano nga kung totoo? Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi totoo, fake news yung pinagsasabi nyo. Paano nyo mapatunayan? Wala ngang patunay na hindi totoo. Kasi ayaw magpates. Yun lang naman ang patunay na malalaman natin kung totoo o hindi. Magpates, ano man, big deal na ba yun? O baka takot lang? Ako'y nagtatanong lang. Sabi ni James Sugoy, ayan na, labanan na ito. Yung inaantay ko ang mag-upo si VP Sara. Huwag tayong masyadong excited. Magagalit na naman yung mga anti-Duterte niyan, sasabihin ay attack si VP Sara. Paalala, hindi po si VP Sara ang may gusto na siyang umupo. Ayon po yan sa mga gustong mangyaring pagpulburon test ng sakali lang naman na mag-positive. Lang naman pag nagpa-test, nag-positive, nakaupo pa rin dyan. Hindi na pwede yan. Kaya yan yung abangan natin. Kung ano talaga yung katotohanan tungkol po sa pulburon na yan. Ano ba naman, puro pulburon? Tanong ko lang, masyarap ba yan? Pero hindi ko pa rin itry yan. Baka kasi pag itry ko yan, ganyan-ganyan din ako pag sasalita niyan. Nako, wag na po. Ganito na lang tayo. Bye-bye.